Hey guys, welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 16 and for today, we will be talking about tips and best practices right after this intro. So guys, before we start, I just want to inform you na ito ang last episode ng ating basic JavaScript tutorial series. But don't worry, there would be more JavaScript tutorial series in the future. So ito ang tutorial flow natin for today. So number 1, we'll be talking about how we can declare variables correctly, and then yung strict equality, then yung DOM selectors, and then how we can pass event object, and then yung arrow functions, and then yung timing events, and then spread and rest operator, and then finally, we will be talking about JSON, the structuring. So without further ado, let's begin. So guys, let's start by talking about how we can declare variables in the best way possible. Kasi in JavaScript, there are a lot of ways to declare a variable. So number 1, we can use var or yung let or yung const. Or pwede din natin i-declare siya ng automatically. Pero guys, sabi dito, wag daw natin gagamitin yung var. So sabi kasi dito, it is considered as bad practice. Bakit? Because var is used for older versions of JavaScript which allows variables to be redeclared. Meaning lang nun, yung var x for example, kahit naka-declare na siya, pwede ulit natin i-declare yung var x, which is not good. So unlike dun sa mga bagong way natin katulad ng let and const, sabi dito, we can use let for variables that changes value. So ibig sabihin ng changes value, nababago lang or nare-reassign lang yung value, pero hindi natin siya ulit pwedeng i-declare. Ang ibig sabihin ng declaration is meron ulit ginagamit na keyword na let sa unahan. So yung var kasi pwede nyo i-declare ng i-declare, while yung let bawal. I talked about the changes dun pa lang sa unang episode natin about variables. So you might already know kung ano yung pinagkaiba ng let tsaka ng var. Okay? And then finally, we have the const which we will use pagka yung variable natin hindi pwedeng mabago yung value. So from the word const, constant. So ang pinaka-best practice is to use let or const. Okay? Do not use var or it is a bad practice and hindi na siya ginagamit dahil nga pwede siyang i-redeclare. So that's tip number 1. Tip number 2, variable and function declaration. Of course, we all know that this is bad practice. Bakit? Because kung makikita nyo, use descriptive names when naming variables and functions. Kasi for example, we have this, let z is equals to David. Ano yung nire-represent ng z? We don't know what z is. And then, at the same time, meron din tayong function. Ang pangalan is myfunc. And then, meron tayong x and y na parameter. So, para saan yung myfunc na yan? It doesn't describe anything about yung contents niya. So, ang ginagawa ng myfunc is nag-a-add ng dalawang numbers. And eto namang let z, ang laman niya is name. So, instead of using this, of course, we all know that the best practice is to use descriptive names katulad nito. Let name is equals to David because we know na etong variable na to, it will store a name. And eto namang ang function, kung makikita nyo, ang pinangalan natin is add because it describes kung ano yung kayang gawin ng function na yun. Function add. So, meaning it can add numbers. So, ganun lang kadali. So, that's tip number 2. Tip number 3, we use strict equality. So, sa conditional statements, kailangan natin gumamit ng strict equality to avoid false positives. So, ano yung false positives? Kasi guys, pagka hindi kayo gumamit ng strict equality, yung strict equality guys is yung tatlong equal sign. Pagka kasi dalawang equal sign lang yung ginamit nyo pag nag-check ng equality, it will not be strict. Ano ibig sabihin ng hindi strict? So, kung makikita nyo dito, we have two variables, let x and let y. Yung laman ng x is 5 na number, and yung laman naman ng y is 5 na string. Kung makikita nyo, ang result nito would be equal. Kahit we can see na magkaiba ng data type yung 5 tsaka yung 5 na to. Kasi itong isa string, yung isa number. So, meaning lang ng hindi strict yung equality nyo, ibig sabihin nun, pwede nyong pag-equalityhin yung magkaibang data type pero pareho ng value. Katulad nito, 5 na number and 5 na string, hindi siya dapat equal dahil hindi naman sila pareho ng data type. But using the not strict operator, makikita nyo dito, equal pa rin yung lalabas. Unlike the strict operator, kung makikita nyo dito, ito yung best practice natin. Laging tatlong equal sign ang gagamitin para laging ma-check pati yung data type niya. For example, ito, 5 na number and 5 na string. So, since hindi sila magkamukha ng data type, although magkamukha sila ng value, it will still be not equal. Kasi nga, hindi magkamukha ng data type. So, that's tip number 3. So, dapat strict equality lagi ang gamit. For the next tip,
let's talk about the DOM selector na kakaaral lang natin on the previous episodes. So we can use modern selectors such as query selector and query selector all instead of using the old practice which is yung get element by ID, get elements by class name, or get elements by tag name. Instead, we always use query selector or query selector all na lang para mas intuitive siya. So isa na lang yung gagamitin nyo lagi. Wala nang mga get element by. Na kung makikita nyo, pagka ID yung ginagamit natin or hinahanap natin, for example, eto get element by ID, txt first name, instead of using get element by ID, query selector na lang and then we use hashtag para i-indicate na ID siya. Or pagka gusto nyo class, of course, period. Pagka gusto nyo ng tag name, wala kayong ilalagay na kahit anong prefix. Okay? Then for example, dito naman sa pangalawa, let comments is equals to document that get elements by class name. Ibig sabihin nito, we are getting all the elements na may class name na comment. So instead of using this, we can now use query selector all and then dot comments. Ibig sabihin lang nito, we are selecting every comments na class, no? So, kung ano mang element yan, basta may comments na class, makukuha niya. So, same lang tong dalawa na to. Okay, and then finally, if we want to get all the elements by tag name, instead of using this, we can just use query selector all as well, and then walang kahit anong prefix. So, kunwari, ito, query selector all P. So, it just indicates na lahat ng paragraph kukunin natin and i-store natin dito sa variable na to. So, this is the new practice. This is the old practice. So, okay lang naman kahit ano yung gamitin nyo, but eto ay mas intuitive and mas madaling maintindihan dahil nga sa jQuery, ganito na din ang selector. So, if you don't know jQuery, jQuery is a library na pinapadali niya kung paano gamitin yung JavaScript, which we will also have a tutorial about that in the near future. Yun yung tip number 4 natin. Now, in the next tip, we will now try it dito sa Visual Studio Code natin. So, namely, etong number 1, passing event object. Kasi last time, we talked about event listeners, which is lahat kasi na event listener na bound to an element, pwede yang magpasa ng event object. So, paano yon? So, kung makikita nyo dito, we have an input. No? So, makikita nyo dito, input type text, on input, read input. And then, makikita nyo may nakalagay dito ng text event sa loob ng ating parenthesis. So, para saan yung parenthesis na to? So, tingnan natin. Tingnan nyo dito sa pangalawa. The parameter receives the event object. So, ibig sabihin, itong event na to, event object ang tawag sa kanya. And then, malilipat yung event object na to dito sa parameter na to, yung E. So, ito yung read input, yun yung tinatawag niya. So, every time na magta-type ako dito sa input na to, magra-run yung read input. So, instead of finding kung ano yung ID na itong input, walang ID itong input, makikita nyo, ang mangyayari is, itong E na to, it serves as yung ating pointer or yung tumuturo siya dun sa input na to. So, kung saan nanggaling yung event. So, since nanggaling dito sa input na to yung event, we can just pass it here. And then, ang mangyayari, let value is equals to E. Sino si E? Yung event na nangyari. Sino si target? So, sino yung target natin? Etong element na to. Siya yung pinanggalingan ng event. And then, ano yung value niya? So, ibig sabihin, we can now directly get the value without even using yung DOM selectors natin. Hindi na natin kailangan i-query selector pa itong input na to get the value. So, medyo mahirap siya intindihin if we're just going to explain it dito sa ating PowerPoint. So, let's try to do it in our Visual Studio Code. Let's go. So guys, welcome sa ating Visual Studio Code. So we have the same setup. Sa left side, nandito HTML natin. Then sa baba naman, we have our JavaScript which is connected to our HTML file. And then on the right side, nandito yung ating preview ng website. Okay, so itry natin yung event object na tinatawag natin. So gawa tayo dito ng input text. Then alisin ko lang yung ID so that we can prove na hindi natin kailangan ng ID para makuha yung value ng input. Kung naalala niyo sa last episode, we use DOM para ma-handle yung form natin. So ngayon, we will also use event listeners, mainly yung on input. And then gagawa tayo ng function, pangalanan lang natin ng read input. And then parenthesis. Ngayon, dito sa gitna, mahalaga to, pangalan natin is event. So, magbibigay tayo ng parameter called event, which is ito yung event object natin. Ngayon, ang next natin gagawin is, punta tayo sa script natin, dito sa JavaScript, gawa tayo ng function na read input. And then, sa parenthesis na to, we will put a parameter. So, kahit ano yung pangalan nyo, pero ang sinusunod natin, kadalasan is letter E ang ginagamit. E stands for event. So, pwede nyo ding event yung ipangalan kung gusto nyo. So, paano nangyayari dito, guys? So, once na nag-type ako dito sa input field na to, magra-run yung on input. And then, mapupunta tayo doon sa read input and then ipapasok ko yung event. Meaning, yung event na to mapapasa dito sa ilalim, which is eto yung magiging event na nasa ilalim. So, E na lang ipapangalan ko para adhere tayo doon sa standards na kadalasang ginagamit. And then, dito sa loob ng read input, ang gagawin lang natin, gawa tayo ng let value. So, value lang pinangalan ko or V na lang. Is equals to E. Ibig
sabihin ng E yung event na nangyari, which is kanina nanggaling yung event, dun sa input natin na nasa taas. And then, ang next natin gagawin is that target. So, sino yung target? Ang ibig sabihin ng target is kaninong element siya nangyari. So, kaninong element ba nangyari yung event? Dun sa input field natin na to. Then, after nun, kukunin lang natin yung value. And then, let's just alert the value. And then, save natin to. Then, save din natin yung HTML. And then, let's try to reload this. Reload. And then, ngayon, ang gagawin natin, let's try to type something here. So, for example, D. So, makita nyo, retype ako ng letter D na alert agad. A, V, I, D. So, ina-enter ko lang kaya mabilis na mawala. Space, S, D, P, T. So, kung makikita nyo, we are getting the value while we are typing just by passing the event object. So, ibig sabihin, we can actually track kung saan tayo nagta-type na input. So, for example, gawa ako ng isa pang input field. And then, same lahat sila. May read input, read input, read input. And then, iba-iba yung event object nila. Syempre, yung isang event nanggaling dito sa text field na to. Yung isang event dito nanggaling. Yung isang event dito nanggaling. So, save natin. And then, i-reload ko to. Makikita nyo, we have 3 different fields. Pagka dito ako nag-type A, makikita nyo, lumabas yung A, B, C, D. Diba? So, tatype ko dito, David. D, A, V, I, D. So, may sarili-sarili silang event object na yun lang yung nakaka-detect sa kanila. So, diba? Since nag-type ako dito sa pangalawang input field, eto yung pangalawang input field, yung event object na to is napapasa dito sa read input. Ngayon, ang nababasa nating element is yung pangalawa, hindi yung pangatlo. So, kung saan man tayo mag-type, yun yung mariread niya. So, this is just a faster way to read values from a form. So, you can use this at your advantage. So, yun yung ating susunod na tip. So, yan yon. So, ngayon, bumalik tayo sa ating PowerPoint para matingnan pa natin yung ibang tip. Let's go. So, guys, ang next tip naman natin is arrow functions. So, si arrow functions are used for very short functions. So, katulad nung kadalasan natin ginagawang function na add. So, ito, it's a good practice. Okay lang naman to. So, function add x, y, and then we're going to return the x plus y. So, makukuha natin yung sum ng dalawang numbers. But, if one-liner lang naman siya and sobrang igsi lang talaga ng function, we can even shorten it using the arrow function. So, kung makikita nyo, nilagay natin sa isang variable yung arrow function. So, let add is equals to parenthesis x and then comma y, and then this is what we call the arrow equals tas greater than sign, and then yung ating ginagawang process. So, eto x plus y. So, with that, magagamit na din natin yung arrow function, namely add yung pinangalan natin, and then 5 tsaka 3 nilagay ko. So, mai-store yung 8 saan? Dun sa sum. So, this is just a neat way para magkaroon tayo ng one-liner na functions. Punta tayo sa ating VS Code para mas maintindihan natin kung paano ginagamit tong arrow function na to. Let's go. Okay, so in this example, so dito lang tayo sa script magfo-focus. So, gagawa ako ng let add. So, dito natin ilalagay arrow function natin, no? Equals, parenthesis, this is going to be our parameters, and then equals greater than sign, and then yung ating gagawing process. So, gusto ko kasi mag-add tayo ng dalawang number, x plus y yung papangalan ko. So, hihingi ako ng x tsaka y na parameter dito. And then ngayon, I can now go ahead and use that arrow function kung ano man pinangalan ko. Since add yung pinangalan ko, kung makikita nyo, humihingi siya ng x and also ng y. So, bibigyan ko ng 5 tsaka ng 3, and then i-alert natin yung sum, then save natin. So, makikita nyo, this is the same as paggawa ng function na merong function add, then meron pa tayong parameters, and then tsaka natin i-return. Hindi nyo na kailangan ilagay yung return dito. Although, okay lang din naman pagka nilagay nyo yung return dito sa arrow function as long as may curly braces dito. So, pwede nyo gawin to, may return na ganyan. Pwede yan. Pero, since one-liner naman yung ginagawa natin, we don't even need the curly braces and the return keyword. Okay? So, yan lang, diretso. And then, if I reload this, makita nyo, makukuha ko pa rin yung value na 8 using that arrow function. So, ibig sabihin, I can just copy-paste this and then gawa tayo ng marami. Tapos sabi ko nga, kung pwede na kayo mag-subtract, then multiply, then x times y, x minus y. With just 4 lines of code, meron na kayong parang one function calculator nga na katulad nung ginawa natin dati. Pero ngayon, mas maikli na yung code natin, hindi katulad nung dati na medyo marami tayong function dito. Pwede din natin gawin dito, square, then x times x, isa lang yung hingin natin na parameter. And then gawin natin, for example, cube, x times x times x. Diba? So, it's very convenient na ganito lang kaikli yung code natin, lalo na kung mga may ikling functionality lang naman katulad nito. So, kunwari gusto natin makuha yung square of a number. So, let s. So,
is equals to square 5. And then plus the cube of 2. So, ibig sabihin, ito is square of 5, magiging 25. Kasi 5 times 5 is 25. And then cube of 2 is 8. So, 8 plus 25 would be 33. So, try natin i-alert yung result. And then, if I try to reload this, makikita nyo, we're going to get 33. We're just doing this arrow function. So, makikita nyo, 6 lines of code lang yung naubos natin. So, this is just a tip na gusto nyo maikli yung code nyo, pero it's not a bad practice naman na gumamit ng functions pa rin. Okay? So, this is just best practice. Okay? So, with that, lipat tayo sa next nating tips. So, our next tip is about timing events. Specifically, itong set timeout. Itong set timeout kasi ginagamit yan to delay running a function. So, paano na-delay yun? So, tingnan natin yung example. So, kung makikita nyo dito, set timeout with normal functions. So, kung makikita nyo, we have function change bg ang pangalan. And then, ang ginagawa nito is kinukuha niya yung body element, yung pinaka-body natin. And then, nilalagyan ng transition para lang maging smooth yung ating animation. So, 1 second. And then, ang gagawin niya is papalitan niya yung background into black. Pero, hindi magra-run agad yung change bg na yan kasi ang ginamit natin, set timeout. Ibig sabihin lang nito, let's set timeout. Tatawagin natin yung change bg na function after 2,000 milliseconds or 2 seconds. So, ito yung way pagka gusto nyo normal function. Meron ding type arrow function. So, yung arrow function kasi mas maikli. Hindi na kasi kayo kailangan gumawa ng separate na function. Nakasakto na or naka-integrate na sa set timeout yung mismong arrow function kung napapansin nyo. So, kung makikita nyo, set timeout, then after nung set timeout, merong arrow function sa loob. You know? So, yung parenthesis, then equals, greater than sign, and then may curly braces. And then yung ating function na ginagawa. So, kinuha yung body, nilagyan ng transition, pinalitan yung background. And then, may comma lang dun sa dulo. And then, same. 2,000, ibig sabihin, it will just run after 2,000 milliseconds. So, each one can be used. So, kahit ano naman yung gamitin nyo, okay lang. Wala namang mas best practice dyan. Pero, syempre, yung arrow functions, mas maikli. Okay? So, i-try natin to sa Visual Studio Code para ma-appreciate natin. Let's go. So, guys, welcome back sa ating VS Code. So, i-try natin ngayon yung ating set timeout. So, simulan muna natin sa normal function. So, gawa tayo ng function change bg dito. Then, ang gagawin lang nito is kukunin niya yung body tag natin, which is document.query selector. Ito yung kanina nating sinabi. Gumamit na ng query selector for body. And then after nun, body.style, lagyan lang natin ang transition para smooth ang ating animation. And then body.style.background, gagawin natin ngayong black yan. Okay, save natin. Now, if I just call change bg, then parenthesis, semicolon, so, by the way, hindi required ang semicolon. Again, nagsasanay lang tayo para pag lumipat tayo ng ibang programming language. Sinave ko. Once I reload this, kung makikita nyo, i-reload ko, pipinutin ko muna using the mouse para kita nyo kung kailan ko ni-reload. 3, 2, 1. Mag-change agad siya. Okay, so ganun yung nangyayari. Now, let's remove the change bg first para mag-white ulit. Save ko muna. And then, i-reload ko. Balik tayo sa white. Ngayon, I'm going to use the set timeout. Tatawagin ko set timeout, then parenthesis, and then ilalagay ko dyan yung pangalan ng ating function, which is change bg. Hindi nyo na kailangan lagyan ng parenthesis, yung pangalan lang. And then, comma, sabihin natin after 3 seconds, and then semicolon. So, yan. So, 3,000 milliseconds yan or 3 seconds. So, save lang natin. And then, I'm going to reload in 3, 2, 1. Then, magbibilang tayo ulit ng 3 seconds. 3, 2, 1. Reload. Then, 1, 2, 3, tsaka lang magra-run yung ating change bg na function. So with that, we can delay yung kahit anong gusto nating function. So gawin natin yung arrow function para mas maikli. So gawin ko, ikakat ko na lang to and then delete natin to. So para sa arrow function, we can just use set timeout and then parenthesis muna kayo ng isang beses and then gagawa ako ng arrow function sa loob ng ating set timeout. So gawa tayo ng arrow function. Parenthesis equal greater than sign and then curly braces. Then ayan yung ating arrow function. And then sa dulo ng ating parenthesis, etong kapartner nung sa set timeout, lalagyan ko ng comma kasi doon ko ilalagay kung ilang seconds before mag-run yung ating code. So, gawin kong 5 seconds. And then, i-paste ko na lang sa gitna ng ating arrow function yung ating ginawang process kanina na kinuha yung body, nilagyan ng transition, pinalitan yung background. Save ulit. Then, i-reload ko in 3, 2, 1, 5 seconds to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Then, tsaka magra-run. So, as you can see,
gumagana siya either of the two. Kung normal function man yan or arrow functions, it will still work. So, it's your preference. So, balik na tayo sa ating VS Code at tingnan pa natin yung isang timing event. Let's go. Okay, so yung isa namang timing event natin is called setInterval. From the word interval, it will continuously run a function on a fixed interval. So, meaning paulit-ulit niyang iraran yan. Para siyang nakaloop na infinite on a fixed interval. So, paano yon? So, kung makikita niyo dito, ito ulit yung may normal function and then ito namang isa is yung merong arrow function. So, of course, I'm just going to use the arrow function kasi mas maikli. So, hindi ko na ipapakita yung normal function kasi same lang naman siya nung set timeout. Kung makikita nyo, set interval lang yung nakalagay dito instead of set timeout. And then kung makikita nyo, may number pa rin sa dulo, which is ang nakalagay dito is 2,000. Ang meaning lang nito is this function or this arrow function will run every 2 seconds. Okay? Every 2,000 milliseconds. So kung makikita nyo, same lang yung ginagawa. Kinukuha yung body, nilalagyan ng transition, and dito lang nabago. Magtatoggle kasi yung ating background. Pagka yung background natin is black na, magiging white. And then after 2 seconds, pagka naman white na yung background natin, magiging black. So, every 2 seconds, magpapalit yung ating background color. So, magiging white, and then magiging black, and then magiging white ulit. So, kaya tayo may conditional statement dito to check if the background is already black. Okay? So, with that, itry natin to sa ating VS Code para mas maintindihan natin. Let's go. Okay, so welcome back sa ating VS Code. So, i-edit ko na lang to. Instead of set timeout, let's use set interval. And at the same time, gawin nating 2 seconds lang to. So, 2,000 milliseconds. And then dito, i-edit ko lang to. So, kailangan ko mag-conditional statement dito after kong lagyan ng transition yung body. So, i-check ko muna kung yung ating background is equals to black. Kasi kung black na yan, we're just going to make our background white. So, gagawin kong white to. Then else naman, kung already white na, gagawin ko namang black. So, once na binasa natin to, so basahin natin yung code. Kunin yung body, lagyan ng transition na 1 second. Ngayon, kung yung background natin is already black, gawing white. Else, gawing black. Okay, so with that, every 2 seconds, magraran tong code na to. So, may nailagay lang ako dito na sobra. Save lang natin to. Then, dapat magsimula tayo sa white and then magiging black yung background. So, i-reload ko na in 3, 2, 1. White, and then after 2 seconds, magiging black. And after 2 seconds ulit, magiging white. And then, so on and so forth, magiging black and white lang yung ating background. So, this is going to be very useful if may gusto kayong magkaroon ng animation or meron nga kayong tinatoggle on and off using set interval. So, there are a lot of use cases. So, you need to be very creative for this to work. Okay, so pag halu-haluin natin yung napag-aralan natin, yung about DOM, about kung paano babaguhin yung style, yung mga values, or kung ano-ano pa. Okay? So, with that, let's proceed sa ating next na pag-aaralan dun sa ating tips. Let's go. So guys, ang next tip natin is about spread operator. So ano ba si spread operator? Unang-una, ito ang itsura niya. Etong tatlong dot na to. And ano ba ginagawa niyan? So sabi dito, it spreads an array into another variable, effectively copying its value. Kung naalala nyo, dun sa ating array episode, pinag-aralan natin yung pag-append at pagpupush ng mga value sa loob ng ating array para madagdagan yung laman. Pero right here, when you use spread, ang mangyayari dyan, kung makikita nyo, meron tayong dalawang array dito na fruits 1 and fruits 2. Ang laman ng fruits 1 is apple and banana, yung isa naman strawberry and blueberry. Kung makikita nyo, meron pa tayong isang array na ang pangalan is all fruits. So, nandito lahat ng fruits. And ang ginawa natin, yung fruits 1, in-spread natin siya. So, fruits 1. And then, ito namang fruits 2, in-spread din natin siya dun sa dulo. And then may mango sa gitna. So, kung mapapansin nyo, ang sabi dito, spread the array items into another array. Ang mangyayari lang yan, kokopyahin niya yung laman na itong fruits 1 at i-spread dito sa loob. So, magiging apple, banana, then mango. And then dito din, i-spread natin yung fruits 2. So, magiging apple, banana, mango, strawberry, and then blueberry. So, meaning, nadadagdag lang yung array kung saan man natin siya in-spread. Okay? So, para mas maintindihan natin yan, let's go sa ating VS Code at ipapakita ko sa inyo. So, guys, itry natin yung spread operator. So, gawa tayo dito ng fruits 1, then fruits 2, no? So, gawa lang tayo dito ng apple tsaka banana, katulad nung nasa example kanina. Copy lang natin to, gawin nating fruits 2, then gawin nating blueberry, strawberry. Then, gawa tayo ng let all fruits. Then, equals, gawin natin may mango sa gitna. And then, i-spread natin yung ating fruits 1 dito sa dulo. So, binaligtad natin. And then, i-spread ko naman yung fruits 2 sa unahan. So, again,
Pag mag-i-spread, lalagyan lang ng 3 dot yung ating variable name. So, since array to, may spread lahat nung laman niya dito sa loob ng ating isa pang array. So, alert para makita natin agad sa screen. So, makikita natin, if I alert this, ang mangyayari dyan, fruits 2, mapupunta dito yung blueberry and strawberry sa unahan, and then after nun, mango, and then yung fruits 1, apple, banana. So, save natin. Let's reload. 3, 2, 1. Blueberry, strawberry, yan yung laman ng ating fruits 2 kasi dun nga natin in-spread. And then after ng fruits 2, merong mango sa gitna. And then after nun, yung apple tsaka banana, which is our fruits 1. So, ganun lang gamitin yung ating spread operator. So, pwede nyo gamitin yan anywhere. So, kunwari, meron ditong nakalagay pa sa unahan na kiwi. And then, comma. Gagana pa rin yan. So, nasa gitna ng kiwi tsaka ng mango yung fruits 2. Okay lang yon. So, save natin. Reload natin. Makikita nyo, kiwi, tas tsaka pa lang yung laman ng fruits 2, and then tsaka pala yung mango. So, ibig sabihin, nag-spread siya dun sa gitna. So, that's okay. So, gumagana yung ating spread operator. Very useful to pagka gusto nyo mabilis tayong makapaglagay ng values sa loob ng ating arrays or pagko-combine natin yung dalawang array. So, pwedeng-pwede yun. So, with that, yun yung ating tip para sa spread operator. Ngayon naman, pumunta tayo dun sa next nating pag-aaralan na tip. Okay, so yung next natin na pag-aaralan is yung rest operator. So, si rest operator, mukha siyang spread operator din kasi kung makikita nyo, 3 dot din sa unahan. Pero kasi si rest operator, ginagamit yan sa function to accept any numbers of parameters. So, meaning ginagamit yan dito sa function, specifically sa loob ng parentheses, which is yung parameters natin. So, ano ginagawa netong rest operator? Kung makapansin nyo guys, dito, gumawa tayo ng function na summation and then meron tayong rest dito na parameter which is numbers. And then kung makikita nyo, pino-for loop natin yung numbers na to, which is kasi itong numbers na to array yan. Bakit siya naging array? Because it takes infinite amount of parameters. Paano infinite amount? Kung makikita nyo dito sa baba, let sum is equals to summation 5, 4, 3, 2, 1. So kahit ilang parameters pa yung ilagay nyo dyan, lahat yan ay may store sa isang array which is maipapasok kanino? Dito sa numbers. So magiging array si numbers, ang laman niya is 5, 4, 3, 2, 1. So makukuha niya yon and then ito total niya yon using this function. So para mas maintindihan nyo to, let's try it sa ating Visual Studio Code. Okay, so let's try our rest operator. So gawa tayo dito ng function, summation. And then gawa tayo ng rest na parameter. So makikita nyo yan, hihingi yan ng kahit ilang numbers. So sa ngayon, i-alert muna natin yung numbers para makita nyo kung ano yung ibig sabihin ko. And then tawagin natin yung summation. Then bigyan natin ng kung ano-anong number. Kung makikita nyo, ang nakalagay dito, summation numbers any. So kahit ilan pa yung ilagay ko dito. So, naglagay ako ng napakarami na numbers dito. Actually, di ko alam kung ilan yan. Save ko lang. And then, if I try to reload this in 3, 2, 1, makikita nyo, makukuha ko lahat ng value na pinasa ko sa parameters. Yung 2, 5, 4, 78, 9, 6, 4, 5, 7, 45. Which is, yun yung nilagay ko dito. So, meaning, ibig sabihin ng rest operator na to is, kinukuha ko yung lahat ng laman nito at nilalagay ko sa array. Okay. So, ngayon, itry natin, gawa tayo dito. Let total is equals to 0. And then, gawa tayo ng for loop. For let n of numbers, and then, ang gagawin natin, total plus equals n. Para lang makuha natin yung total. And then, i-return natin yung total. Okay. So, ibig sabihin niya, add lang niya lahat ng number na nandito sa numbers. And then, kukunin natin yung sum nun, and then, i-return natin. So, gawa tayo dito. Let sum is equals to summation of 5, 4, 3, 2, 1. So, ibig sabihin, ano sagot nito? 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10, and then 10 plus 5 is 15. So, dapat ang sagot nito is 15. I-alert natin yung sum. Save natin. So, since ito, it takes infinite amount of parameters, pag sinave ko to at nireload ko to, it should give me 15. In 3, 2, 1, 15. So, makikita nyo, dagdagan natin, lagyan natin ng 10 sa dulo. So, dapat maging 25 yan kasi kanina 15, ngayon madadagdagan ng 10. So, save ko, reload ko, 25. So, kahit ilan pa yung ilagay nyo dyan. So, dagdagan pa natin for the last time, 25. So, magiging 50 na yung sagot. Save, then reload, 50 na yung sagot. So, with that, you can take an infinite amount of parameters. Now, pwede bang dagdagan ng iba pang parameters pagka ganito? Bawal na kayo magdagdag sa dulo. Kung makikita nyo, mag-error yan kasi a rest parameter must be last in a parameter list. So, bawal maglagay sa dulo. Pero pwede maglagay sa unahan. Yan, pwede maglagay sa unahan. So, paano yon? So, for example, function append last names. Pinangalanan ko lang na append last name kasi hihingi tayo ng last name and then hihingi tayo ng infinite amount of first names. And then, ang gagawin natin, magpo-for loop tayo, then i-alert natin lahat ng yon. Gagawin natin for loop for let f name
of first names. And then yung gagawin lang natin, i-alert lang natin yung F name plus last name. So, i-append lang natin lagi yung last name dun sa first name. So, ang mangyayari dyan, pagka tinawag kay append last name, hihingi yan ng last name, sabihin natin SDPT, then bigyan natin ng mga first name yan. Lagyan natin David. Then, isa pa, Alinir. And then, bigyan pa natin Jmar. So, ang mangyayari niyan, eto yung last name. Eto yon. Pero etong tatlo na to is going to be stored dito sa first name. So, ganun siyang kadali intindihin. So, save ko to. Now, if I try to reload this in 3, 2, 1, lalabas, David SDPT, okay ko. Alinir SDPT, okay ko. Then, Jmar SDPT. Dahil, ina-alert natin yung kada first name sa loob ng first name and then tinadagdag ko yung last name sa dulo niya, which is ang nilagay ko is SDPT. So with that, ganun kadali gamitin yung REST operator. I hope you understand that. Now, let's go to our last tip dun sa ating PowerPoint. Okay, so for our last tip, let's talk about the structuring JSON. So sabi dito, quickly extract data from JSON. Last time kasi ang itinuro ko sa inyo is, kunwari may JSON tayo dito, ID, name, username, and email. Meron tayong key value pairs na tinatawag. Ito yung key, ito yung value. And then dati, para makuha natin yung mga value nung kada laman nito, ang gagawin natin is tatawagin natin yung variable name which is user, and then period, and then kukunin natin yung key niya. So, user.id para makuha ko yung 237. User.name para makuha ko yung David SDPT. User.username para dito sa SDPT David, and so on and so forth. Diba? So, ganon. Yun yung old way. Which is, yung isa naman, tinuturo ko is yung may square brackets naman. Naka-square brackets, tapos ilalagay kay ID sa loob. Pero, ang new way is like this, para mas mabilis. So, kung makikita nyo, meron tayong const user dito na JSON, and kung makikita nyo, to destructure it, meron tayong variable dito na let, and then curly braces, then sa loob nun, yung ating mga keys. So, nilagay ko dito ID, comma, name, comma, username, comma, email, and then equals user. So, ang mangyayari niyan, automatically, ang gagawin ni JavaScript is ilalagay niya lahat ng value sa isa't isa na to. So, for example, para sa ID, malalagay dyan yung 237. Yung name, malalagay dyan yung David SDPT, and so on and so forth. Automatic na yon, hindi nyo na kailangan gawin tong isa-isa na to. So, para mas maintindihan natin, let's try it sa ating VS Code. Welcome back ulit sa VS Code natin. Meron na tayong JSON dito. Now, let's try to destructure it. So, kung naalala nyo, to destructure each variable, ang gagawin natin is alert. For example, user, kunwari gusto kong kunin yung email, user.email. Kung makikita nyo yan, user.email para makuha ko yung david@yahoo.com. Save, and then let's reload this. Makuha ko yung david@yahoo.com. Now, the problem is, pagka inisa-isa ko yan, user.id, user.name, user.username, and so on and so forth, makalat or marami masyadong linya ng code. Instead, we can actually do it in one line, and then gagawin ko let, then curly braces, and then ilalagay ko lahat ng mga key niya. No? So, for example, ID, name, username, and then email. Yun lahat yun. So, ID, yun yung nandito, name, username. So, dapat ba magkakasunod? Hindi naman. Kahit mauna yung email, for example, okay lang din. Then, i-equals nyo lang doon sa user. And then, automatically, lahat ng mga values na to is magically magkakaroon ng laman. So, yung username magiging SDPT David, and so on and so forth. So, try natin i-alert yung email. Alert din natin yung ID. So, sa isa na lang na lugar siguro. ID plus, lagyan na lang natin ng new line, email plus new line, plus name, plus new line, and then yung username. Huwag nyo na napansinin tong name, since kasi itong name is just a reserved keyword sa JavaScript dati. So, deprecated na siya. Okay lang yan. Gagana pa rin yan. Save natin, and then if I try to reload this in 3, 2, 1, lalabas yung 237, david@yahoo.com, and so on and so forth. Na destructure natin just using one line. Hindi na natin kailangan kunin yung user.email, user.id. Paano naman if ayaw kong kunin lahat? Gusto ko lang kunin yung ID tsaka name. Pwede ba yon? Yes, pwede. Kunwari, ID tsaka name lang. Okay lang yan kahit hindi kompleto, kahit wala yung username, email. So, okay lang. So, for example, ganyan. Ang gagawin ko na lang, try natin i-alert yung ID plus new line plus name. Tingnan natin kung gagana pa rin. Name ba yung aking ginawa? Okay, save. And then 3, 2, 1, reload ko to. 237, and then yung pangalan, David SDPT. So, that's how easy it is to destructure JSON using yung method na to. So, if you have any questions, you can comment sa ating comment section. So, doon na nagtatapos yung ating series sa basic JavaScript. So, don't worry, there would be more JavaScript tutorial series in the future. So, malay nyo intermediate or malay nyo meron tayo mga framework tutorials. So, with that, guys, thank you very much for tuning into this series, this episode as well.
So if you have any questions, comment sa ating comment section. If you have any suggestion, mag-comment din. Yun lang guys, thank you very much for watching, and as always, I will see you in the next video. Goodbye!